Pagkahatid sa mga biyanan sa airport, ay inihatid siya ni Nigel sa mansyon. Subalit, hindi ito bumaba ng kotse. Ganon din si Lorena. Hindi ka ba bababa, Lorena? Tanong niya sa dalaga nang manatili itong hindi kumikilos. Magpapahatid kasi ako kay Nigel sa parlor, Agatha. Mauna ka na. Walang kibong lumabas ang dalaga na sasakyan. Muling isinara ni Nigel ang pintuan ng kotse at bumalik sa loob. Hindi na hinintay ni Agatha na mawala sa paningin niya ang kotse at nagmamadaling pumanghik sa silid. Hindi niya malaman kung papaano uubusin ang oras niya. Masisiraan siya ng bait sa kakaisip kung saan patungo ang dalawa at kung totoo ang kutob niyang may relasyon ng mga ito. Walang hiya ka talaga, Nigel. Paggalit niyang pinokpok ang una na. Bakit hindi si Lorena ang pinakasalan mo? Bakit ikinulong mo ako sa ganitong uri ng kalagayan? Hindi niya namalayang umiiyak na siya sa galit. Gabi na nang umuwi si Nigel at kasama pa rin si Lorena. At tulad ng sinundang gabi, ay para silang ekstranghero sa isa't isa sa kama. At kahit sa araw, ay napaka-formal na pakikatungo nito sa kanya. At kung kailan hindi pinipresa sa kanya ni Nigel ang obligasyon niya dito, ay saka naman siya nagagalit at nagtataka. Isang linggong patuloy ang ganun pakikatungo ni Nigel sa kanya. Hindi nakatagal si Agatha. Alam kong hindi ka patulog, Nigel. Gusto kong mag-usap tayo. Tumihaya ang lalaki. Tungkol naman saan? Alam mo ba kung anong oras na? Hindi ba dapat ipagpabukas na lang yan? Inaantok nitong sinabi. Hindi. Matigas na niyang sinabi. Alright, ano ba yun? Bagot na sagot ni Nigel at sa nakikita niya sa mukha nito ay gusto niyang panghinaan ng loob. Bakit ganyan na pakikatungo mo sa akin? Kakaiba. Nitong mga nakarang araw napapansin ko yun. Sinabayan niya ito ng buntong hininga upang maalis ang kaba. Tumaas ang kilay ni Nigel. Agatha, linawin mo nga. Tuloy nang lumakas ang kabog sa dibdib ni Agatha sa tono ng asawa. Bumalik siya sa higaan at naupo sa gilid ng kama. Hindi ko na alam kung paano ko sasabihin. Kalimutan mo na lang. Hirap ang kanyang kalooban na sinabi iyon. Isang tinatabad ng ngiti ang sumilay sa mga labi ng asawa. Inabot ang batok niya at banayad na hinila. Tulad ba ng hindi kita naaasikaso nitong mga huling araw? Gusto mo ba, baby? Sabi nito na parang nangaakit. Kay lapit-lapit na mukha nito sa kanya. Nigel, ano ba? Hindi na ibig ko sabihin. Tigas na yung tanggi at itinulak ang asawa. Sa harap ng mga katulong, para akong bisita dito. Bisita kung pakitunguhan mo. Parang kayo ni Lorena mag-asawa dito eh. Gusto niya idagdag. Di bigyan natin remedyo iyan. Wika nito at hinalikan siya. Kasabay ng pagtatanggal nito na kanyang suot. Ano ba, Nigel? Bitiwan mo nga ako. Agatha, stop it. I-enjoy mo na lang tong gabing to. Mapapahiya ka lang kung patuloy ka diyan sa kalokohan mo. Alam ko naman na gusto mo eh. Walang hiya ka talaga, Nigel. Tumigil siya sa pagpalag dahil napapahiya siya dito dahil totoo ang sinasabi nito. Sinubukan niyang hindi gumalaw at hayaan na lamang ang lalaki sa ginagawa nito. Pero hindi tumagal ng 1 minuto ang tila pagiging bato niya. Muli ay nadarang siya sa mga ginagawa ng asawa at muli ay dinala siya nito sa isang lugar na kung saan sila lang ang tao sa mundo. At muli ay gusto niyang kasuklaman ang sarili nang bumalik sa normal ang katawan at isip niya. Alam kong naiinip ka dito sa bahay. Bukas ay pasasamahan kita kay Lorraine para makapag-shopping kayo.
Ani ni Nigel makalipas ang ilang sandali. Hinalikan siya nito at pumikit habang nakayakap sa kanya mga braso. Nanggigit-git ang kanyang kalooban. Pasasamahan pa siya kay Lorraine. Hindi bale. Hindi na bale ng tiisin niyang isuot ang mga luma niyang damit. Nang magising siya kinabukasan ay wala na ang asawa. Tinanghali siya ng gising dahil sa puyat sa kakaisip sa sitwasyon nila. Nababaan niya sa kusina si Lorraine. "Good morning." Bati ng dalaga na nakangiti. "Halika na, saluhan mo na ako. Nagbilin nga pala si Nigel na samahan kita ngayong mag-shopping." Ganun ba Lorraine? Naku, wag na. Wag ka na mag-abala." Nakangiting sabi niya dito. Umupo siya at kinuha ang sinalinan ng maid na kape. "Wala akong balak mag-shopping eh." "Come on Agatha." Protesta nito at napataas ang kilay niya sa ginamit itong pangalan. She was being friendly and familiar. "Gusto ko mag-shopping tayo at samahan ka mamili. Alalahanin mo pinangakuan ako ni Nigel na bilhin lang gusto ko kapag sinamahan kita. Hindi ko makukuha yun pag hindi tayo lumakad ngayon." Naguluhan siya sa sinabi nito. Nasisiguro niyang hindi nito hahangarin ang anumang bagay na ipinangako ni Nigel. Dahil kayang-kaya nitong hingin sa asawa ang 10 doble man noon kung ano man iyon. "Alright, fine. Magsha-shopping tayo." Parang bata niyang sangayon. "Bakit nga pala hindi ka pa umuwi ng Tagaytay?" Hindi niya maiwasang itanong. Para bang itinataboy mo na ako niyan Lumabi ang dalaga. "Pero sasagutin ko pa rin yan. Hindi kasi gusto ni Nigel na umuwi pa ako." Nanlaki ang mga mata ni Roon. "Ha? Bakit naman?" Nagipit na mga balikat si Lorraine. "Siguro para may makasama ka dito." "No way. Kayong dalawa." Hiyaw ng isip niya. Napaka-stupid na niya kung paniniwalaan niya iyon. Ang sumunod na kalahating araw ay inubos ng dalawang babae sa pag-iikot sa mga kilalang department store. Kung hindi lamang sa pahapyaw na pagkukwento ng dalaga tungkol sa mga bagay na alam nito kay Nigel at ang pagpapahiwatig nito na may relasyon silang dalawa, ay totoong mag-i-enjoy sana siya sa shopping nilang iyon. Gusto niyang magalit sa babae, pero hindi niya magawang panatilihin sa dibdib niya iyon. Likas itong palakaibigan at sa tansya niya ay walang mali siya mga sinasabi nito. Lamang ay iniisip niyang baka isa ito sa mga tricks ng dalaga upang mapanatag ang kalooban niya. Nang gabing iyon ay tumawag si Nigel at nagsabing may kliyente pa ito. Pagod din siya dahil sa pag-shopping nila ni Lorraine, kaya maaga siyang natulog. Subalit naalipungatan at nagising siya ng bandang 10:30 ng gabi at nilingan niya ang tabi. Wala pa rin si Nigel. Sinulyapan niya ang bintana. Nalimutan niyang isara at hindi niya nabuksan ang aircon bago matulog. Hindi naman kasi mainit. Tumayo siya upang isara na ang bintana at buksan ang aircon. Nang maaninag niya sa ibaba sa may swimming pool ang asawa niya at si Lorraine. Nag-uusap ang mga ito at nakakabay si Nigel sa dalaga. Iyon marahil ang dahilan kaya nagising siya. Hindi niya gustong manubok at makinig, pero iyon ang ginawa niya. "Ayoko na Nigel. Nahihirapan ako sa ginagawa nating to. Ang mabuti pa, umuwi nila ako sa Tagaytay. Bukas din." "Lorraine, please, nakikiusap ako sa'yo. Konting panahon pa." Narinig niyang sinabi ng asawa. "Nigel, nakakahalata ng asawa mo at ayokong gawin ito sa kanya. Nagugustuhan ko na siya, ang ugali niya. Napakasimple niya at mapagkakatiwalaan." Tumawa si Nigel sa iritasyon ni Lorraine. "Hindi mo siya kilala, my dear." "Oh,
Napakasimple niya. Pero hindi mo siya pagkakatiwalaan. Please, Lorena. Gusto ko nandito ka muna. Kailangan kita. Please. Para sa ikakasaya ko. Napasinghap si Agatha. Nagsusumamo ang asawa niya. Never niyang kinaringgan ang ganun tono ni Nigel sa kanya. Hindi na niya hinintay ang isasagot ni Lorena. Mabilis siyang bumalik sa kama at dumapa at umiyak. Napakasimple ha. Bulong niya. Gising siya na pumasok sa silid si Nigel. Pumasok ng banyo ito at naligo. Pagkatapos ay naupo sa tabi niya. Nagtulog-tulugan si Agatha. Naramdaman niya na dumantay ang mga kamay nito sa mga balikat niya. Banayad siyang itinagilid at hinagkan sa mga balikat. Agatha, bulong nito. Hinahalikan nito ang braso niya. Napahinga si Agatha. Hindi niya may tatanggi na namiss niya iyon, namiss niya ang lalaki. Pero tumatangging bumigay ang pride niya, lalo na sa narinig niya kanina. Ano ka ba naman, Nigel? Gigisingin mo talaga ako diyan para lang sa kalubugan mo. Balik niya rito at sinabayan pa ng hikaba. Sa liwanag ng lampshade ay nakita niya ang pagtiim ng mukha ng asawa. Asawa kita, Agatha, at magagawa kong gawin sa iyo ang gusto kong gawin kahit anumang oras. Paasif nitong sabi sa kanya. Nang walang konsiderasyon, alam kong binili mo ako, Nigel. Hindi mo kailangang patunayan iyon sa lahat ng pagkakataon. Kahit ang katulong ay may oras ng paghinga. Ano ba pinagsasabi mo, ha, Agatha? Pagalit itong sinabi. Gusto mo na naman ba na magpuwersahan tayo ngayon? Alam mo, Agatha, minsan ay gusto kong isipin kung gusto mong ganung uri ng laro. Mahigpit niya ipinikit ang mga mata. Sa pagkakataong ito ay hindi niya tatanggihan ang mga gagawin ng asawa. Pero sa pagkakataong iyon, mamatay siya kaysa tugunin ang mga ginagawa nito. Hinalikan siya ni Nigel. Inaakit siya nito. Ang mga labi nito ay patuloy sa paglapat sa kanyang katawan. Tulad sa isang balahibong hinahaplos sa katawan niya. Ang mga kamay nito ay nagsimula na maglaro sa kanyang harapan. Para bang gusto na niyang bumigaya. Muntikan na siyang mapasinghap nang bumaba ang labi nito sa kanyang harapan. Nilalaro ng labi nito ang kanya. Pero pilit niya isinasaksak sa isip ang mga narinig niya na pag-uusap ng asawa at ni Lorraine sa swimming pool. At sapat na iyon upang anumang init na gumagapang sa katawan niya ay mahalinlahan ng galit. Binili siya para maibsan ang kalibugan nito, para sa kasiyahan nito. Pinagpakumbaba na ipaamin ito sa kanya na kailangan niya ito. Pero hindi niya matanggap na napagtawanan siya at pagtaksilan. Lalong hindi niya kayang tanggapin na kinakaawaan siya ng kapwa babae. Pero ang mga labi at mga kamay nito ay talagang mapusok. Pinagsawaan ng haplos nito at mga halik nito ang kanyang katawan. Ang akala niya ay hindi na niya kaya at bibigay siya. Maras siyang itinaas ni Nigel. Ano na nangyayari sa'yo? Bakit parang kalamig-lamig mo? Para kang estatwa. Kitang-kita niya ang pag-aapoy sa mga mata nito sa galit. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Agatha. Bakit, Nigel? Hindi ba kayang tanggapin ng ego mo na hindi ako nagre-react sa ginagawa mo? Patuyan niya sinabi. Itong ginagawa natin to, ayaw na ayaw ko. Napaka-disgusting, asawa ko. At iyang nararamdaman ko sa iyo ngayon, yan ang nararamdaman ko. Agatha, hindi ka dating ganyan. Kung apoy lang na totoo ang lumalabas sa mga mata nito, ay baka nasunog siya. Bata pa ako, Nigel, at wala pa experience. Kahit naman sino sigurong babae, kapag ikaw ang kasama, bibigay at bibigay sa'yo. Pero hindi na mauulit
ang mga naunang nangyari, Nigel. At saka ano ba kinagagalit mo? Hindi naman ako tumatanggi, di ba? Nasa iyo ang lahat ng karapatan gawin ang anuman gusto mo sa katawan ko. Binili mo yan, di ba? Pero hindi mo kasamang nabili ang damdamin ko. Akin iyon, Nigel. Hindi siya nagtaas ng tinig, pero kasing lamig iyon ng yelo. Ibinalya siya nito pabalik sa kama. Pagkatapos ay tumayo. Wala pa akong sinasaktan babae sa buhay ko, Agatha. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong manakit. Gusto kong manakit ng babae. Nakuha kita ng virgin. Pero nakuha mo ibigay ang sarili mo sa akin na hindi lumalaban. Kung hindi sana ganun, ay baka maniwala ako sinasabi mo. Nakikipaglaro ka, Agatha. At kung ano man iyon, malalaman ko din yun. At hindi magawa sa akin yun. Tandaan mo yan. Ibinagsak nito ang pinto ng banyo. Tanghali na siyang nagising kinabukasan dahil hindi naman siya natulog sa buong magdamag at inubos niya sa kakaiyak. Pinagsisihan niya ang sinabi sa asawa. Si Nigel ay ewan niya kung saan sila nagpalipas ang gabi. Wala na rin si Nigel paggising niya. Inabutan niya si Lorraine na nasa ibaba at naroon ang maleta. Hinihintay lang kitang magising. Ayoko kasing umalis na hindi nagpapaalam sa'yo. Napaka-impolite naman nun, di ba? Wika ng dalaga. Hindi mo na kailangang paalam sa akin. Malamig niyang tugon. Agatha. Si Lorraine na hindi malaman sasabihin. Itinaas niya ang mukha. Nasa mukha ni Lorraine ang awa sa kanya. At ayun ang kinaayawan niya sa babae. Goodbye, Lorraine. Pagkasabi noon ay lumakad siya papasok ng dining room. Ipinadala naman ni Lorraine sa katulong ang maleta nito at nagpatis driver sa istasyon ng bus. Parang invisible si Agatha nung dumating si Nigel kinagabihan. Hindi siya nito pinapansin. Hindi rin ito natulog sa silid nila. Maaga siyang nagising kinabukasan. Kahit na magdamag halos siyang hindi nakatulog. Nasa library si Nigel dahil bahagyang nakabukas ang pinto at nasulapan niya roon. Marahan na niyang itunulak ang pinto pabukas. Nigel, gusto kitang makausap. Aniya na pinigil ng paghugot ng paghinga sa nakikita niyang mukha ng asawa. Pagod na pagod ito at puyat na puyat. At sa tansya niya ay hindi na umalis dito mula pa kagabi. Nangingitim ang paligid ng mukha nito dahil sa balbas na hindi naaahit. Nasa tabi nito ang isang umuusok na kape at sigarilyo sa ashtray. Kung gusto mo makapagtalo, ay pagpalibon mo na yung Agatha. Kasing lamig ng yelo ang tinig nito at napangiwi siya ng lihim. Bakit ba nakadarama siya na pagnanais na hawakan ng mukha nito at pawiin anumang hapis na mayroon dito? Dito ka ba nagpalipas na magdamag? Halos walang tinig na lumalabas sa bibig niya. Nagsalubo ang mga kilay ng lalaki. Hindi ka pumasok dito para alamin kung saan ako natulog, di ba? Ano bang gusto mo? Malamig pa rin ang sabi nito. Kinabahan siya sa tono nito at wala siyang naisip sabihin kundi ang gusto ko lang humingi ng permiso umuwi muna sa San Isidro. Marahas sa paangat ng mukha ni Nigel patungo sa kanya. Akma itong magsasalita at alam niyang hindi ito papayag sa ibinabadya ng mukha. Pero ununahan niya. Please, Nigel. Kahit 1 o 2 araw lang, babalik din agad ako, promise. Nagsusumamo ang tinig niya. Tama nga yatang umuwi na muna siya at bigyan ng distansya ang pagitan nilang dalawa. Hindi na niya alam ang gagawin at nalilito na rin siya sa sariling damdamin. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito
Hindi niya maintindihan ang ibinabadya ng mga mata ng asawa. Alright, ipapahatid kita sa driver. May tono ng pagsuko ang tinig nito na ikinakaba ni Agatha. Bakit kay Dalicia ang piniyagan nito? Bakit nakadarama siya ng panlulumo sa pagpayag ni Nigel na umalis siya? Magbabas na lang ako. Hindi. Please, Nigel. Muli ay buntong hininga ang ginawa nito at maya-maya ay tumango. Walang kibong lumabas ng library si Agatha. Sa sulok ng dibdib niya ay inaasahang magbago ng isip ang asawa at pigilan siya. Subalit hanggang sa makalabas siya ng mansyon ay hindi niya nakita si Nigel. Lumong-lumo ang pakiramdam niya habang inahatid ng driver sa istasyon ng bus. Habang nasa biyahe ay hindi ilang beses niyang ninanais na bumaba para bumalik. Hindi niya gustong iwan ang asawa. Nakahanda siyang kalimutan ang mga bagay na lagi nilang pinagtatalunan. Hindi siya kailanman nakadama ng ganitong kalungkutan nang dahil lang mawawalay sa paningin niya si Nigel. Makalipas ang mahabang oras ay nasa San Isidro siya. Hindi nagulat ang tiyahin niya nang makita siya. Nahulaan niyang itinawag ni Nigel dito iyon. Iha! Sa lubong ng tiya niya. Umiwas siya ng tingin. Hindi niya gustong umiyak sa harap ng matandang tiyahin. Gusto ko muna pong pahinga, tiya. Walang kibong sinamahan siya ng kanyang tiya papunta sa kanyang silid. Nasa kalagitnaan na siya ng hagdan nang tumunog ang telepono. Dali-dali siyang bumaba pero nag-out of balance siya. Kaya nadulas siya sa hagdan at napados-os sa 3 baitang at tuluyan sanang mahuhulog kung hindi mabilis na nakakapit sa barandilya. Agatha! Iha! Mabilis din siyang tumayo, bagamat nasaktan ang braso at binti at saka ang balakang. Naipanlakas niya ang kapit ng braso sa barandilya at nagasgas sa hagdan ang isang binti niya. Okay lang po ako, tiya. Sagutin niyo muna po ang telepono at baka po si Nigel iyan. Impit ang pagdaing niya. Hindi malaman na matanda kung sino ang lalapitan. Kung siya o ang teleponong walang hinto sa pagring. Ipinahihiwatig ng mga mata niyang sagutin nito ang telepono. Hello? Nigel, oo. Narito na siya. Nilingon nito ang pamangkin na kumikislap ang mata sa pagkarinig na si Nigel ang nasa kabilang linya. Gusto ko siya makausap, tiya. Paika-ika siyang lumakad patungo sa kinalalagyan ng telepono at inabot mula iyon sa tiyahin. Nigel, kung nahahalata niya ang pananabik sa sariling tinig ay hindi niya alam. Bakit ngayon ka lang? Tanong nito sa kanya. Kanina pa ako tumatawag diyan. Dapat kanina ka pang nandiyan. Saan ka nagpunta? Kung galit o pag-alala na sa tinig nito ay walang pakialam doon si Agatha. Ang alam niya ay gusto niyang marinig ang tinig ng asawa.